Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ay Tabsong Viewpoint. Okay, ang channel po natin ay tumatalakay sa mga commentary, reporting at saka news. So kamakailan po may nasagap tayong balita na ito daw pong ating national budget sa taong 2025 ay na-utilize na daw po or basahin natin itong article So sa taong 2025, 81% ng 6.3 trillion pambansang budget ng Pilipinas ay na-release na ng Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno ayon sa ulat ng DBM noong April 13, 2025. Maabot sa 3.6 trillion na ang nailabas na pondo sa ilalim ng 2025 General Appropriation Acts or GAA, nakatumbas ng 87.2% ng kabuang 4.22 trillion bahagi ng GAA. Ang kabuang nailabas ng pondo ay 81% ng buong 6.3 trillion budget para sa taon. Okay? So, samantala noong Enero 2025 na itala ang 78% na cash utilization rate, mas mataas kumpara sa 70% noong Enero 2024. Pinapakita nito na mas mabilis ang paggamit ng mga ahensya ng kanilang mga pondo na maaaring magdulot ng mas mabilis na implementation ng mga proyekto at programa ng gobyerno. So again, ito pong 81% na budget utilization po, ginagamit po kasi ito ng ibang mga content creator para siraan yung implementation nitong tinatawag na budget utilization. So binabanggit po nila dun sa kanilang mga content na sinasabi daw po ay ito ay naubos na sa ayuda at kung saan-saan pang mga korupsyon. So ibig sabihin, ang point po dito guys ay dapat tayong mga nakikinig or mga taong bayan, inaalam po natin yung tunay na data na sinasabi. Hindi basta dapat tayo nakikinig doon sa mga influencer na walang ginawa kundi manira doon sa ginagawa ng gobyerno. Katulad na lang nitong nabalitaan natin na 81% na daw po ay naubos na according doon sa mga nagpapalabas ng mga statement na parang pinapalabas nila na yung gobyerno ay walang pakundangan kung maglustay at na ginagamit daw ng gobyerno sa mga corruption, etc. etc. Ang problema po dito kasi, labas sila ng labas ng mga information. Pero again, ang hinahanap po kasi dyan, dapat nating hanapin sa kanila yung mga nagsasalita ng mga influencer na yan is yung data. Saan nila kinuha yung datos na sinasabi nilang nauwi sa corruption yun. Generalize lang kasi nila pag nagsasalita sila. Banggit sila ng banggit ng tinatawag na corruption without proofs. Alam mo, yun po ang problema natin dito sa ating pagkalat ng mga fake news, no? Saka pag-spread ng mga false narrative. So ito po kasi mga klaseng ng mga false narrative na ito, nagkalat ito sa social media. So again, nire-remind po natin ng channel na ito sa mga tao na madalas doon sa sa social media, dapat mag-ingat sila doon sa mga information na kanilang nababasa or napapakinggan mula dito sa mga influencer na to na walang ginawa kundi magbanggit ng corruption at mga illegal na ginagawa daw ng gobyerno nang walang sapat na proofs. Dapat po lagi tayong maging mapagtanong pag nakakakita tayo ng mga paninira at mga kritisismo sa gobyerno. Lagi nating hahanapin yung data, saan ba nila kinukuha yung data na inaakusin nila na nagkakaroon daw ng corruption. Again, madali po kasing magsalita, madaling magsalita ng mga gagandang salita na patungkol sa mga pagbatikos, pero again, sa kabila po ng pag-intindi natin dyan, dapat hahanapan po natin sila ng data. Saan ba nila kinukuha yung 81% daw ng budget ng Pilipinas ay ubos na? Samantalang maliwanag naman po na sinasabi ng Department of Budget and Management na yung 81% ay naibigay na doon sa mga intended na ahensya ng gobyerno or institusyon ng gobyerno para ilaan sa budget sa buong taon. Ibig sabihin, yung agency na-receive na yung inalated sa kanila ng na pondo ng gobyerno
na budget sa buong isang taon. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng budget utilization. So, ang importante po doon is natanggap na. Ibig sabihin, ready na siyang i-release para mabudgetan yung mga project kung ano yung mga project na nakapaloob dun sa kanilang approved budget. So, ibig sabihin, hindi po kagaya ng mga pinapalabas ng ating mga influencer dito na naninira sa gobyerno na sinasabi na nalustay na daw po. So, ibig sabihin, tayo mga nakikinig ng mga mensahe nila is dapat maging wais din tayo. Hindi porke sinabi nila, basta na lang tayo maniniwala. Again, ang gusto pong parating ng ating channel sa mga tao na nasa social media is gamitin nila yung critical thinking nila. Alamin natin yung mga sinasabi ng mga influencer na yan, kung yan ay real data na nakuha sa mga official release statement ng mga government agency natin. Hindi yung i-generalize nila na na ang laki-laki daw, billion na daw ang nagastos tapos nauwi daw sa corruption. Again, pag paniniwalaan po natin yung mga ganong statement, yun po ay nakakasira dun sa sa takbo ng ating bansa. Ibig sabihin, ginagamit lang po tayo ng mga influencer na yan para magalit tayo sa gobyerno. So tayo naman, basta na lang tayo nagagalit, hindi man lang natin tinatanong kung saan kinuha nitong mga influencer na to or ng mga content creator nito yung pinagsasabi nilang data ng paglustay ng pondo ng gobyerno. Again, may proseso po yan. Nandyan ang COA, nagbabantay po ang Commission ng Audit sa mga gawain na illegal na pwedeng ibintang dun sa mga agency na pinagsasabi nitong mga influencer na to. Ibig sabihin, ang point po dito, hindi dapat tayo basta naniniwala dun sa mga influencer na dakdak sa social media, banggit ng mga numbers, na mga data about sa corruption base lang sa sinasabi nila. Hindi nakakapanood ako ng mga sinasabi nila diyan banggit sila ng mga datos ng corruption, billion, pero hindi nila sinasabi kung saan yung source ng data nila. Hindi sila nagbibigay ng at ang masaklap pa dito, tinitwist nila yung yung narrative. Kagaya nito, 81% ng budget porque sinabi ng Department of Budget and Management yun, ina-assume na kaagad nila na nalustay na kaagad sa corruption yung pera ng taong bayan. Yun po yung mga maling pagtitwist ng narrative. Kaya may tuturuin po natin yung mga influencer at sa mga social media influencer na yun, nagpapalabas ng mga mensahe criticizing the government without proofs. Yan ang layunin lang yan ay magalit tayo mga taong bayan. Magalit tayo sa gobyerno, magkaroon tayo ng parang sama ng loob sa gobyerno at hindi natin suportahan. So, dapat po tayo mga taong bayan, mag-ingat tayo dun sa mga information na napakinggan natin sa mga influencer na walang ginawa kundi manira sa gobyerno. Okay? Ngayon, again, ang sinasabi po natin dito, okay lang po mag-criticize sa government provided na magbibigay sila ng totoong data. Okay? Yun po ang hinihingi natin dito. Okay lang mag-criticize sa gobyerno. Ang importante, sabihin nila yung totoong data. Hindi yung gawa-gawa lang nila sa imagination nila. Ang purpose lang nila, makaantig ng damdamin ng taong bayan, magalit sa gobyerno. Yun po yung iniiwasan natin dito. Again, dapat po malaman ng taong bayan yung talagang proper na pag-handle ng information. Again, kaya po itong ating channel ay sumusuporta doon sa regulation ng mga content creator para po naiiwasan yung pag-spread ng mga ideas na galing lang sa imagination ng mga social media influencer na yan na ngayon inaakusahan doon sa Kongreso ng mga fake news peddler influencer po. Yun po yung stand natin dito sa mga ganitong klase ng mga paninira sa gobyerno. Okay? So, ibig sabihin po, again, itong 81% na budget utilization ito po ay na-forward lang yung pera doon sa mga agency. Tapos yung agency, budget nila yun for the whole year. Okay? Yun po ang malinaw dito. Hindi yung kagaya ng pinapalabas ng mga influencer na yung 81% daw po ng budget is
ubos na, as in nalustay na sa mga kaliwat kanang ayuda. Yun po ay pagtutwist ng totoong data na pinalabas ng government agency, which is dapat po yan pag-ingatan nating taong bayan. Huwag po tayo magpadala sa mga ganyang mga paninira basta-basta na lang nang without asking yung mga nagpapalabas niyan kung saan nila kinukuha yung mga data nila. Kasi napapanood naman natin yan basta sila daldal ng mga data, bilyon, ayuda, pero wala silang proof. At ang purpose lang talaga i-entice yung mga nakikinig nila na magagalit sa gobyerno. Yun po yung ating inaano dyan, pinopoint out. Okay? Tapos, ang isa pang issue daw po, dahil naubos na itong 81% na budget nito, ang ginagawa na naman daw po ng ating gobyerno ngayon ay nangungutang. Okay? Nangungutang daw po ang gobyerno. Kasi nga, may binabanggit silang deficit daw yung ating budget. Ibig sabihin, mas marami daw yung, mas malaki daw yung paggastos kumpara doon sa kinikita ng gobyerno. So, nasa deficit spending daw po tayo. Pero again, itong issue po ng deficit, budgeting na to, hindi lang po namang nangyayari yan dito sa current administration. During the previous administration, trillion din po ang dinagdag na utang ng previous administration na nakalagay po yan doon sa record natin. Doon sa record ng natin na kung magkano yung inutang ng previous administration. So yung data, tingnan po natin Ayan guys, so pansinin po natin yung data ng previous administration kasi pinapalabas po kasi nila na lugmok daw po itong ating bansa sa utang kasi nasa deficit spending na daw po tayo. Normal naman po na ganyan kahit nung previous administration Tingnan mo po nakalagay nito. Sa buong panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hunyo 2016 hanggang Hunyo 2022, ang pambansang utang ng Pilipinas ay tumaas ng mula 5.94 trillion hanggang 12.79 trillion pesos. Ibig sabihin nadagdagan ito ng humigit kumulang sa 6.84 trillion sa loob ng 6 na taon. So ibig sabihin po, normal po ang pangungutang ng gobyerno kahit na anong administrasyon yan, kahit ng previous administration until today, kasi ganun po ang sistema natin. Kasi nasa normal po ang deficit na budget talaga natin. Ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos ng gobyerno kaysa kinikita ng buong bansa. Ano ang significant po nito? Bakit nila tinitwist ito? Pinapalabas nila na ngayong current administration lang daw ang sobrang laki ng lugmok na ang ekonomiya kasi nangungutang na daw para mag-survive yung ang pamamahala ng ating current administration, which is tinitwist nila Kasi tingnan mo nung nakaraan 5.93 trillion lang ang utang ng Pilipinas. Ginawa ng previous administration, ginawang 12.79 trillion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 6.84 trillion sa loob ng 6 na taon. So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng gamitin i-twist yan, yung sistema ng pangungutang, para lang ibintang dito sa current administration. So, ibig sabihin, ang point po dito guys, dapat tayong mga tao, hindi tayo basta maniniwala doon sa mga pagtutwist ng mga false narrative na yan. Ibig sabihin, pupunta tayo doon sa totoong data. Yung data naman po, makikita natin yan sa ating mga government agency. So, again, yung point po dito, hindi dapat tayo basta naniniwala doon sa mga pinapalabas ng mga influencer na mga data na yan. Okay? Yun po ang ating natin ngayon. So, again, hindi po masasabi nating lugmok ang ekonomiya kagaya ng mga sinasabi ng mga nagki-criticize sa gobyerno natin ngayon, kasi ganun din naman po mapapansin natin yan nung previous administration hanggang ngayon halos the same lang yung status natin. Nagkakaroon lang tayo ng gradual improvement dun sa ekonomiya natin. Parang unti-unting lumalakas. Alam mo po ang reason niya kung bakit ganyan tayo kabagal umunlad is because dun sa pag-aaway ng ating mga political personality. Again, yan po ang punot dulo kung bakit gradual yung increment yung pag-unlad ng ating bansa. Hindi siya todong umaangat kasi nga dahil po dito sa mga hidwaan ng mga political personality sa ating bansa. Again,
yan pong hidwaan ng mga political personality na yan, ma-address po yan ng ating mga botante. So kung nagkakaisa tayo, so babalik tayo dun sa point na kinakailangan talaga natin mag-create tayo ng solid na voting population na may iisang direksyon, na kagaya ng ina-advocate natin dito sa channel sa Tabsong Viewpoint. Yun po ang pinaka-goal natin para magkaroon tayo ng pagkakaisa sa isang layunin. Hindi tayo dapat tumitingin doon sa mga political personality na walang ginawa kundi mag-away, at pag nag-away sila, ang very affected is yung progress ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Again, kaya nga po tinutulak ng ating channel na to na iwasan nating mag-support sa mga political personality, kasi yung mga political personality na yan yung nagkukos ng pagkakadivide ng ating sambayan ng Pilipino. In turn, yan yung nagpapahirap sa pag-unlad ng ating bansa. Again, kung ang susuportahan natin ay institutional base at mga ng mga gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno, at hindi mga political personality na yan, ibig sabihin hindi tayo makikialam doon sa mga away ng mga political personality na yan, at magkakaroon tayo ng kapangyarihan na tanggalin natin yung mga nagpapagulo na yan. Doon pa lang po natin makikita yung tunay na progreso, yung mabilis na progress ng pag-unlad ng ating bayan. Again, yun po ang stand ng ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Kaya po inaanyayahan ko kayo lahat na magkaisa tayo sa isang community nito. Itong layunin nito, ang sa tingin ko ay magbubuklod sa atin sa pagkakaisa at magtutuwid dun sa tamang direksyon ng pag-unlad ng ating bayan. Okay? So yun po yung take natin ngayon. So again, i-remind ko po kayo na hindi lahat po ng information na nakikita natin sa social media ay dapat natin paniwalaan. Any information, kahit kritisismo yan, dapat magtatanong tayo at hahanapan natin ng totoong data. Kaya again, sinusuportahan po ng channel nito ang pagkakaroon ng batas laban sa pag-spread ng fake news at disinformation. So sana po magkaroon na tayo niyan para matigil na natin yung mga pagkalat niya sa social media na higit na nakaka-apekto dun sa pagkakabuklod ng ating mga mamamayan. So at least hindi na dapat tayo nagkakawatak-watak. Yun ang ating advocacy. At yun po ang goal ng ating channel. So yun ang Tabsong Viewpoint advocacy natin. So yun lang po ang take natin, at sa lahat po sa iyo, kung may mga comment kayo and suggestion, please comment lang po sa ating comment section, at lahat po yun babasahin natin. At again, sa lahat po, maraming salamat, at sa inyong lahat dyan, peace.